So, magandang araw po, Sen. How would you like to call me to call you po? Kahit ano, Kahit pwede ano. niya, okay. Magandang araw po kahit ano. The joke lang. So ako'y tubong Iloilo at nakapag-aral sa ating public school system. Hindi po nakatungtong sa private Sa any private school. private university. Life was there very peaceful. Wala pa po nung panahon na yon. Wala pa pong flood control problem. Kaya pwede po kami maglakad sa kalsada na walang as I can look at myself in the mirror and say, wala akong ginawa kung hindi ang sa tingin ko ay ang maayos lamang. Ay, kahit po maraming magbabati ko sa aking kaya kong harapin. Sa totoo lang, hindi ko alam nung nag-graduate ako ng AB Political Science, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa aking political science course. Kaya sabi ko nga, political sayang. But ang tulong ko sa kanya kung ano man ang kailangan sa aking kakayahan, tumulong ako. Kaya hindi ko po naisip yung I have to be feeling a bigger shoes. Because hindi ko iniisip ang sarili ko eh. Ang iniisip ko, Sa gitna ng maingay na mundo, hanap mo ba ang sandaling puno ng inspirasyon, pagninilay at syempre konting kasiyahan? Mga kwento ng puso na hindi lang nagbibigay aral, kundi nagbibigay din ng ngiti at pag-asa sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ako po, si Romar Chuka at ito ang Sensei na kung saan ang bawat kwento ay patunay na buhay ang pananampalataya. May mga taong kapag nagsasalita, tahimik at nakikinig ang buong silid dahil alam mong may bigat ang karanasan at linaw ang pananaw. So ngayong araw sa Sensei, makakasama natin si Sen Frank Drilon. So sa mahabang panahon ng paglilingkod, nakita niya na ang politika sa iba't ibang anyo, yung tagumpay, at iba't ibang mga responsibilidad. So, ngayong gabi, hindi lang tayo makikinig sa isang veteranong mambabatas, kundi sa karunungang hinubog ng panahon. So, magandang araw po, Sen. How would you like to call me to call you po? kahit ano, Kahit pwede ano. niya, okay. Magandang araw po kahit ano. The joke lang. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Opo, because we may worldwide reach tayo Yes, dahil alright, sa sige, internet okay. po. So ito pong pag-uusap natin, minsan dahil mga kabataan din po ang audience, no. Minsan masarap po talaga ang pag-usapan ang pagkain po. So, I'd like to talk about food. Kanina po sinaserve niyo po sa amin Biscocho House. Pero taga Ako po'y taga Iloilo, tubong Iloilo. Doon po ako nag-aral sa public schools, mula sa Baluarte Elementary School hanggang UP Visayas, hanggang nagtapos ako ng Abu Garcia sa College of Law dito sa Diliman. okay. So ako'y tubong Iloilo at nakapag-aral sa ating public school system. Hindi po nakatungtong sa private Sa any private school. private university. Pwede niyo po ba kung turuan, Sen, or kahit ano, joke lang po, ng words sa Ilonggo na parang pwede kong gamitin pag pumunta po ako ng Iloilo? Well, you can say, sa Iloilo, damo guwapa. Damo, gwapa. Parang sa Bisaya lang, daghan ang gwapa. Daghang guwapa. Po. Ano pa po? Parang, ang good morning, paano po ang... Sa Iloilo, masarap ang pagkain. Sa Iloilo, batino yung mga Ilonggo, maganda yung aming syudad, maganda yung aming probinsya. Opo. I'd like to talk about yung roots nyo po muna, yung when you were in Iloilo. How was public school life po para sa inyo? Well, I was in public school in the early 50s, and it was typical. I walked from my house to my school, naglalakad lang po ako. At typical ng public school, may siguro mga 30 kami sa kwarto, and the ordinary public school system, yan po wala po kaming religion. Opo. Wala kaming religious classes kasi public school. Yes. And, life was there very peaceful.
wala pa po nung panahon na yon, wala pa pong flood control problem, kaya pwede po kami maglakad sa kalsada na walang baha. Yung sa pamilya niyo po, ilan po kayo magkakapatid? Apat kaming magkakapatid, tatlo kaming lalaki, ako ang pinakamatanda, at isang babae. Retired na lahat. Retired na po lahat. Pero yung magulang niyo po, ano po yung trabaho during Ang that time? aking ama ay empleyado ng Philippine National Bank, PNB. at ang aking mother ay housewife lang. Housewife. Let me ask lang po, Sen Frank, dun sa inyong early life po, meron po bang, dun po ba nagsisimula yung desire na, ay, gusto kong magsilbi sa bayan? Hindi naman, wala pa sa po. aking isipan yan. Nung ako'y maliit pa, ang aking lang layunin sa buhay ay makatapos ng pag-aaral. Dahilan po yung aking ama ay talagang naging abogado, kasabay ko lang nag-graduate ng AB. Siya po ay law. Ibig sabihin, talagang binavalue ng tatay ko ang kanyang edukasyon. At dahil siya po ay nagtrabaho sa Philippine National Bank at dun yun ang trabaho niya, talagang maaga pa lang sa buhay ko ay natutunan ko na ang importansya ng integridad at honesty dahil yung tatay ko nga nasa bangko nagtatrabaho. Maalala ko yung palagi sinasabi niya, nag-iingat ako sa bangko dahil yan ay hindi ko pera ng depositor. Kaya pinag-iingatan ko. And I guess that implanted in my mind early in my childhood concept of integrity. Yes. Can I ask lang, for you po ba, Sen, what is integrity? Well, integrity firstly is in our setup, honesty in your financial dealings. That's one. And integrity is when you deal fairly and truthfully with your fellow men and your fellow citizens. And integrity in governance, na tama kung ano yung tama, yun ang dapat mong sundin. Sabi ko nga, as long as I can look at myself in the mirror and say, wala akong ginawa kung hindi ang sa tingin ko ay ang maayos lamang, ay kahit po maraming magbabati ko sa aking kaya kong harapin. Parang in common parlance po ngayon, bashers. Yes, in common parlance, ha? Kahit araw-araw ngayon, in common parlance, kahit babanatan ako sa social media, wala sa akin yan, basta sa aking tingin, tama yung ginagawa ko. Ano pong course nyo, Sen, doon sa UP when you were taking up? Worst college? what? No, a course. Course. Akala ko. Kasi yung worst, yung mga girlfriends, diba? Pwede natin pag-usapan. Yung course ko, ako'y nagtapos ng Bachelor of Arts noong 1965 and Bachelor of Laws in 1969. Of course, my high school was also in UP Visayas. Wow. So, talagang Universidad ng Pilipinas. Opo. Kaya tayo nagkita po last year. Alam niyo po ba yun? Nagpa-picture po ako sa inyo last year nung championship ng UP at saka ng, sino po ba yung kalaban last year sa basketball? Lasal. Lasal. Opo, nagpa-picture po ako sa inyo nun. I'd like to ask, no, ano yung urgings of the heart why you chose law? I chose law because I didn't know what to do after I finished AB. Very But the relatable. second reason is, ang ama ko po nagtapos ng College of Law. Yeah. Ako po'y fourth year AB na. Kaya nakikita ko talagang masipag naman ang yumaong kong ama para sa pag-aaral. At nakikita ko it was an interesting course. Sa totoo lang, hindi ko alam nung nag-graduate ako ng AB Political Science, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa aking political science course. Kaya sabi ko nga, political sayang. But I thought that was a good preparation for me to take up law, and and therefore I went to UP in 1965, the UP College of Law. So,
given that it was 1960s already, kamusta po yung environment ng mga students during that time po? It was the start of the progressive movement in Diliman in 1965, and it had its heights late 60s or no longer early 70s. But talagang nag-uumpisa noon, umpisa ang radicalism sa campus and lumalaban ang mga estudyante. Kaya it was a very challenging period in my life when you get exposed to all of these political issues. At pangalawa, you have to learn how to discipline yourself because maraming distraction. Sama ka sa rally dito, sama ka sa mga barkada mo, at may mga chicks doon na nililigawan ka. Kaya it was a very challenging period, and that is why ikaw na mag-isa, yung magulang mo o nasa tabi mo, wala magsasabi sa iyo kung ano yung tama. Kasi nasa Iloilo yung magulang mo po. Sa Iloilo yung mga magulang ko, I was staying in the dorm. Kaya I had to learn self-discipline. That's what I can say. Any particular core memory po of you being in UP? Ito, kasi 'di ba panahon nga nung aktivista nung UP. Sumasalit po talaga kayo sa rally nung time? Sumasali ko sa rally, but yes, but I was not a member of any of these progressive organizations. But I sympathize with their cause. Nung estudyante po ako, pag by rally, sama ka. So, ngunit hindi ko na inabot yung mga nagiging talagang fourth quarter storm. Wala na ako doon. But umpisa na ang progressive movement. Kumala, nung panahon na yon, yung Vietnam War. Yes, opo. Dumating ang isang pangulo ng Estados Unidos sa Maynila. Maalala ko, nagrarally kami sa harap ng Manila Hotel. Yun po ang exposure ko nung nasa Diliman campus ako. Okay po. And then after you being, nung naging lawyer po kayo, Sen, where did you start serving po noon? I was in private practice. Oh, okay. Nung tapos po ako, nakabugas niya noong 1969 at pubasa sa bar noong 1970. I was in private practice mula noong 1970 hanggang pumasok ako sa gobyerno noong 1986. So for 16 years, I was practicing law. Pero paano po kayo napasok sa gobyerno po? Paano ako napasok sa gobyerno? Isa sa aking mga kasong hinawakan noon ay ang welga ng mga manggagawa. At ako po'y management lawyer, kaya nakaharap ko the likes of Bobby Sanchez, sila tawag nito yung iba't ibang labor leaders. And mahirap dahilan sa ang mga manggagawa noon ay talagang sinisikap o sinisubukan kung hanggang saan ang sinasabing karapatan ng ating mga manggagawa. Ngunit sa aming dealings ay siguro nakita naman nila that I was a fair person. Kung ano lang ang nakalagay sa batas, yun ang ibig kong ipatupad. Kaya nung nagkaroon pumasok, naging Cory Aquino government, ang unang labor secretary ay si Bobby Sanchez. At ilang beses ko nakaharap si Bobby Sanchez sa mga industrial relations problem. At nakipagpalitan ng debate, husgado. Ngunit nakita naman ni Bobby na pag ako'y lumalaban lamang ako para sa kliyente sa aming mga sa kliyente at sang-ayon sa batas. Yes. Wala pong underhanded tactics. Kaya nung nahirapan si Bobby, walahala ko ito, 1986, nung bagong administrasyon, nahirapan si Secretary Sanchez dahilan sa perception sa kanya, masyadong kaliwa. Kaya naghanap ang administrasyon noon ng balanse. At kinausap siguro hindi ko alam kung ba't si
nung sinabi kay Bowit na ako ang ibig ipasok ng Yeah, true. pamahalaan ng Cory Aquino, pumayag siya agad dahil matagal na kami magkakilala at maayos naman ang aming relasyon. Kaya ako'y naging Undersecretary of Labor noong 1986. At nung tumakbo si Bobit nung senador in 1987, doon po ako naging kalihim ng Department of Labor. Opo. Gusto ko ano lang po, konting advertisement lang po, Sen. Kasi nakikita ko po itong painting, no? Ang ganda po ng painting. Ang silaw po talaga ng pangalan na Cory Aquino. How close were you po with the... Naging executive secretary po ako ng Opo. Cory. At yun namang what I can say, sa lahat na pwesto sa gobyerno, ang kailangan na buo ang kumpiyansa ng presidente ay nasa executive secretary. Dahil ang executive secretary lamang sa ating batas, ang mga kapirma by authority of the president. Wow. No other person, no other official can sign that. Only the executive secretary can sign by authority of the president and bind the president and bind the entire government by that signature. So kailangan buo ang tiwala ng Pangulo sa kanyang executive secretary dahil pwede siyang lokohin. So that was how I developed my relationship with Cory. We worked together very well. At sinasabi ko naman sa kanya, sabi ko, ma'am, sa ating pong setup, libo-libo po ang presidential appointees. Kung baka pula na kayo gagawin dito kung hindi pumirma ng appointment. So, ang sabi niya, sige, anong proposition mo? Sabi ko, ma'am, beyond a certain level or below a certain position, below assistant secretary, ako na lang po ang pipirma by authority of the president. Ngunit pipirmahan ko lamang po kung mayroong rekomendasyon ang secretary of the department. So ganun ang aming naging relasyon. I mean, sinesite ko an example to show that kailangan po may kumpiyansa ang Pangulo sa kanyang executive secretary. Yes. Dahil kung hindi, ay talagang matatambak ang trabaho sa kanya at wala na siyang gagawin kung hindi pumirma na lang ng pumirma. Yeah. May question po ako na I think the youth of today can also relate po, Sen. For example, you were, yung youthful vigor niyo po as you entered the government during that time. Did you have a question na parang, oh, these are very big shoes to fill. Paano ko kaya ilalakad itong shoes na ito? Sa totoo lang, ay talagang naniniwala ako kay Presidente Cory. Talagang buhos ang aking paniwala ko sa kanya at binuhos ko ang sarili ko para maging successful ang kanyang administrasyon. Ang tulong ko sa kanya kung ano man ang kailangan sa aking kakayahan, tumulong ako. Kaya hindi ko po naisip yung I have to be feeling a bigger shoes. Because hindi ko iniisip ang sarili ko eh. Ang iniisip ko kung paano makatulong at Pangulong Cory. Ang ganda po. Kamusta po yung life niyo po after serving in the Cory administration? Saan po kayo pumunta after, Sen? Pagkatapos ko magsilbi kay Pangulong Cory, naging Justice Secretary ako ni Presidente Ramos. Ramos administration po. Ramos administration. At ako'y naging Justice Secretary hanggang 1995 kung saan ako'y tumakbo na sa Senado in 1995. So from 1992 when nung naging Pangulo ang Pangulong Ramos hanggang 1995 ako po'y nanungkulan bilang Justice Secretary at yung kasong hirap, halimbawa yung kaso ni Mayor Antonio Sanchez. Ano naman po yun? Mayor Antonio Sanchez was the mayor of Calauan, Laguna, and he raped and killed Aileen Sarmienta. If you recall, he is, yun po, estudyante sa Los Baños. And it was a very sensational case among others. Marami po mga
mga kaso na malaking tao ang involved. Noong Secretary of Justice ako na Pangulong Aquino, sinampahan ko ng kaso si Juan Ponce Enrile because of the kudeta. At Dahil sa kudeta po? Opo. At doon naman sa panahon ng Presidente Cory, ang importante na sa aking tingin, ang aking policy, mapatibay ang rule of law at ang ating demokrasya. Kaya yung mga tangkaan na tumbahin ang democracy, dun po ang aking agenda na dapat tumulong tayo para manatili ang tiwala ng taong bayan sa demokrasya. At yan po ang aking agenda. Noong panahon ni Ramos, medyo stable na ang ating pamahalaan. Ang aking layunin naman noon ay maibalik ang tiwala ng taong bayan sa rule of law. Kaya po yung mga sensational cases, aking pinakita sa ating mga kababayan na pare-pareho tayo lahat sa ilalim ng batas. Mayaman ka man o mahirap, pagdating sa batas, pantay-pantay tayo lahat. Kaya kahit po makapangyarihan ang kaharap ko noon, talagang sinisikap ko. At marami kaming napakulong na mga sensational cases para po sa aking konting kontribusyon doon sa layunin natin na maniwala ang taong bayan sa rule of law. Dahilan sa nung ako'y Secretary of Justice, ilang taon pa nang pagkatapos ng martial law. Nung martial law, isang tao lang ang may control. Kaya importante po sa aking tingin na ang tao ay maniniwala na mayroon tayong batas at pantay-pantay tayo sa ilalim ng batas. Let me ask yung naging parang decision point nyo po, Sen, para tumakbo bilang senador noong 1995, no? Opo. Kamusta po yung naging campaign or kamusta po yung naging thought process? Why from being Department of Justice Secretary, tapos sige, tatakbo po ako. As I said earlier, dahil po sa aking panunungkulan sa pamahalaan, nakikita ko kung ano ang kailangang baguhin. Alam talaga na talagang tinitingnan niya na ako noon. Gwapo po kasi kayo. Kaya, yan ay okay na sa akin yan. Kasama sa buhay natin yan. Houses. Bahay ko po, binili ko sa kanya yan. Oo, binili ko sa kanya. Ayan na nga eh. At saka, sinukli pag-ibig, tama po yan. At pinapagalitan ako palagi, yan sinukli. Kasi, anyway, sige. Another topic. The worst part that I can remember, itong bahay po ito kung saan mo ako ini-interview, binomba po ito noong panahon ng